nandito po tayo muli at tayo po'y magbibigay ng dagdag kaalaman sa pagluluto ng sinigang na hipon. At ito po ang mga sangkap na ating gagamitin. Gagamit po tayo ng sibuyas, kamatis, sitaw, talong, sili pang sinigang, labanos, okra, at ito po ang ating kangkong. At ito po ang ating hipon. Gagamit po tayo ng tubig. Ang tubig pong gagamitin ay depende po sa dami ng ating lulutuin. At gagamit rin po tayo ng mamasitas sinigang sa sampalok. Ito po ang ating nor cubes, paminta, asin, at patis. Yan po ang mga sangkap na ating gagamitin. Okay po, umpisa na po natin ang pagluluto. Ito po, at medyo malakas na po yung pagkulo ng ating tubig. At napakulo na rin po natin ang sibuyas at ang kamatis. At sunod na rin po natin ilagay ang ating mga ibang sangkap. Ating pong ilalagay ang ating sitaw, ating labanos, at ang ating sili, at ilagay na rin po natin ang ating nor cubes. Ilagay na rin po natin ang ating nor cubes at ang ating patis. Medyo tansyahin lang po natin yung dami ng patis. Saka lagyan na rin po natin ng asin. Tansya lang po. Huwag po natin medyo masubrang kasi baka masubrang ng alat. Saka maglalagay pa rin po tayo ng sinigang sa sampalok, mamasitas. Pwede rin po natin ilagay ang ating mamasitas. Halos kalahati lang po ang ating nilalagay. At mamaya po, titikman na lang po natin kung okay na yung asim niya at ang alat. At isusunod na rin po natin yung ating talong kasi yung talong po madaling maluto at ang ating okra. Hintayin po natin maunang maluto ang sitaw at ang labanos para medyo balance po yung pagkakaluto nila. At ang ating paminta po, lagay na rin po natin. Hayaan lang po natin kumulo sila. At pag medyo okay na po, sunod na po natin ang ating talong at ang okra. At mamaya po, medyo bandang huli po natin ang ating hipon at ang kangkong. At kapag kumulo na po yung ating napakulo na po yung ating sitaw at ang ating labanos at ang sili, ay isusunod na rin po natin ang ating okra at talong para medyo balance po yung pagkakaluto nila. Kasi yung okra at talong po mas mababilis lang din pong maluto. Pakuluan rin po natin ulit hanggang sa magbalanse na yung pagkakaluto nila. At kapag pakukuluan lang po natin sila ng mga ilang minuto, at isusunod na rin po natin ang ating hipon at kangkong. At pag sa palagay po natin luto na po ang ating hipon, ito po at kumukulo na po siya, isunod na po natin ang ating kangkong. Ilubog lang po natin ang ating kangkong. Mga ilang minuto rin po, okay na rin po siya, luto na rin po yan. Ang kangkong naman po ay mabilis maluto. Pangit rin po sa kangkong pag nasusobrahan ng luto kasi
medyo nag-iba yung kulay niya. At saka parang lantang-lanta na. Medyo hindi na rin masarap kainin pag nasobrahan ng luto ang ating kangkong. At yung mga gulay po dapat ano pa rin siya, medyo hindi pa rin nasusobra ng luto. Ito po, hintayin lang po natin kumulo ulit at i-ready na po natin ang ating sinigang na hipon. Ito po, okay na po ang ating sinigang na hipon at i-ready na lang po natin at umpisa natin ang kainan. Okay po mga kababayan, narito po at ready na po ang ating sinigang na hipon. Sana po ay nagustuhan ninyo ang paraan ng ating pagluluto. At kung pwede, like, share, and subscribe para makita na rin po ng iba nating mga kababayan ang ganitong paraan ng pagluluto ng sinigang na hipon. Okay po, salamat. Paalam. Bye-bye.